At para sa ating mga balita, Taiwan, kabado na sa 2027. Ano kaya ang mangyayari? At ang pinakamahal at pinakabagong armas ng Amerika, kinatatakutan ng China. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Mariing binabantayan ngayon ng China ang mga kaganapan sa Ukraine. Kahit malayo ang gerang ito sa Indo-Pacific, sinusubaybayan ng Beijing ang bawat kaganapan dahil ang digmaan sa Ukraine ay nagsisilbing isang live case study para sa kanila. Isang leksyon tungkol sa makabagong pakikipagdigma at kung papaanong tumutugon ang mundo sa isang pananakop. Ang magiging resulta ng digmaang ito ay maaari daw makaapekto sa desisyon ng China tungkol sa Taiwan. Sa katunayan, may mga senyales na lumilitaw na unti-unti nang inihahanda ng China ang sarili nito para sa posibleng pagsakop sa Taiwan. Kamakailan, isang video mula sa China ang lumitaw na nagpapakita ng kakaibang mga barko sa isang dalampasigan sa timugang bahagi ng China. Ang mga barkong ito ay may kakaibang disenyo, mataas ang istruktura, nakaangat sa tubig at magkakadugtong sa pamamagitan ng mahahabang rampa. Isa sa mga rampang ito ay umaabot sa buhanginan. Ang videong ito ay kumalat sa social media sa China pero bigla itong nawala at nag-iwan ng maraming tanong at espekulasyon. Ayon sa mga eksperto, ito ay isang bagong klase ng landing barges ng China. Sinasabi na posibleng gagamitin umano ito sa pananakop sa Taiwan. Kung magkakaroon ng pagsalakay, ang mga barkong ito ay magsisilbing mga lumulutang na tulay. Maaari silang iposisyon malapit sa baybayin ng Taiwan, ibababa ang kanilang mga rampa at dito maidadaan ng People's Liberation Army ang kanilang mga kagamitang pandigma papunta mismo sa mga kalsada ng Taiwan. Dahil sa mga sasakyang ito, magkakaroon ng mas maraming opsyon ang PLA at mas madali nitong maisasagawa ang isang sabayang pag-atake mula sa iba't ibang panig ng Taiwan. Ayon sa ulat, magkakaroon ng kakayahan na makatawid ang People's Liberation Army papunta sa anumang kalsada na nasa loob ng 150 metro mula sa baybayin ng Taiwan gamit ang mga barkong ito. Kasabay nito, patuloy rin na pinalalakas ng China ang kanilang sandatahang lakas para maghanda sa isang posibleng digmaan. Isinagawa ng Beijing ang isa sa pinakamalaking military exercise sa kasaysayan, alinsunod sa direktang utos ni Pangulong Xi Jinping. Sa ilalim ng pamumuno ni Xi, binago ang istruktura ng komando, pinalawak ang arsenal ng mga missiles at sandatang nuklear, at pinatatag ang mga paramilitar na puwersa, kabilang ang Chinese Coast Guard at Maritime Militia. Ang mga grupong ito ay nagsasagawa ngayon ng magkakasanib na operasyon na lalong nagpapataas ng tensyon sa Taiwan. Matatandaan na isinet ni Xi Jinping ang taong 2027 bilang target year para salakayin ang Taiwan. Naniniwala ang mga otoridad sa Taiwan na susundin ng China ang schedule na ito, lalo na't ito rin ang itinakdang taon para sa ganap na modernisasyon ng hukbong sandatahan ng China. Sa kasalukuyan, puspusan ang paghahanda ng PLA upang maabot ang timeframe na ito na nagdudulot naman ng matinding tensyon sa rehiyon. Samantala, pinalalawak din ng China ang kampanya nito upang palakasin ang kanilang impluensya sa Taiwan sa iba't ibang paraan. Kamakailan ay sinamantala ng China ang kalayaan sa Taiwan para impluwensyahan ang iba't ibang grupo tulad ng mga kriminal, media personalities, partidong pampolitika, at mga retiradong sundalo at pulis. Gumagawa sila ng hakbang para pagwatak-watakin at pahinain ang Taiwan mula sa loob. Isa sa kanilang paraan ay ang pagbibigay ng mga pasaporte.
permit sa paninirahan, at ID card ng China sa mga Taiwanese, na parang sinusubukang guluhin ang kanilang pagkakakilanlan bilang mamamayan ng Taiwan. Walang ibang pagpipilian ang Taiwan ngayon kundi ang maghanda. Isinasagawa nito ngayon ang pinakamalaking military drill, isang taunang pagsasanay na karaniwang tumatagal ng 5 araw lamang, pero ngayon ay pinalawig ito sa 10 araw. Napansin ito ng China at agad silang nagpadala ng mensahe sa Taiwan. Nagpalipad ang China ng nasa 59 na military aircraft at nagpadala ng ilang warships malapit sa isla. Ginagamit ng China ang puwersang militar upang takutin ang Taiwan at sinabing parusa ito dahil sa pagtataguyod ng Taiwan ng kanilang kalayaan. Bilang tugon naman, naglabas din ng video ang Taipei. Ang mga barkong ito ay pag-aari ng China na namataan malapit sa baybayin ng Taiwan. Naniniwala ang marami na isang uri ito ng taktikang panggigipit. Kinukuha ng China ang pangyayari sa Ukraine bilang inspirasyon, lalo na ang naging tugon ng mga Western countries sa isyong ito. Kung mananatiling hindi nagkakaisa at hindi magiging matibay sa kanilang aksyon ang mga Western countries, posible na lalo pang lumakas ang loob ng China na maging mas agresibo at tuluyang lusubin ang Taiwan. Sa ibang balita, ang pinakamahal at pinakabagong armas ng Amerika, kinatatakutan ng China. Habang ipinararamdam ng US ang kanilang puwersa sa gitnang silangan sa paglaban sa mga rebelding Houthi sa Yemen, naghahanda rin ang bansang ito sa napipintong digmaan sa hinaharap. Nangunguna ngayon sa hakbang na ito si Pangulong Donald Trump na may bagong plano para sa US Air Force, isang bagong-bago at mamahaling bersyon ng stealth bomber. Inihayag ni Trump ang naturang plano nitong weekend at sinabi na ini-award ang proyekto sa kumpanyang Boeing na siyang gagawa ng mga serye ng mga makabagong eroplanong pandigma para sa Amerika. Ang nasabing stealth bomber ay tatawaging F-47, kung saan ang F ay nangangahulugang fighter at ang 47 ay sumisimbolo sa pagiging ika-47 Pangulo ng Estados Unidos ni Donald Trump. Ang eroplano ay bahagi ng programang NGAD or Next Generation Air Dominance Fighter na nagbibigay sa US Air Force ng kauna-unahang 6th Generation Stealth Fighter Jet. Ayon kay Trump, babaguhin nito ang takbo ng labanan sa himpapawid at magbibigay sa Amerika ng matinding lamang sa digmaan. Ang F-47 ang magiging pinaka-advanced, pinakamakapangyarihan, at pinakamapanganib na eroplanong pandigma na ginawa sa kasaysayan. Mayroong isang experimental version nito ang lihim na lumilipad na sa kalawakan sa nakalipas na 5 taon. Kumpiyansa kami na ang kakayahan nito ay higit na mas mataas kaysa sa anumang ginawa ng ibang bansa. Walang ibang bansa ang nakakagawa pa nito. Nakita ko na ang lahat ng ibang eroplano. At walang kahit isa ang masasabing ka-level nito. Bagong antas ng teknolohiya ang armas na ito. Gaya ng sinabi ni Donald Trump, isang F-47 na ang lumilipad ngayon sa kalawakan sa loob ng 5 taon. Kaya tanong ng marami, bakit ngayon lamang ito sinabi sa publiko? Ang NGAD program ay naaprobahan noong 2014, ngunit ipinahinto ito ng administrasyon ni Joe Biden. Ang pangunahing dahilan ay dahil napakamahal daw ng pinaplanong 6th generation stealth jet. Kinakailangan ng Boeing ng $20 billion para masimulan ang proyektong ito, at bawat sasakyang panghimpapawid ay nagkakahalaga ng mahigit $300 milyong. Mas mahal pa ito kaysa sa kabuang GDP ng isang bansa. Kaya kung magkakatotoo ito na ang magiging pinakamahal na sandatang pandigma sa kasaysayan ng mundo. Sa kasalukuyan, ang F-35 stealth jet ang itinuturing na pinakamahal na sandatang pandigma sa mundo. Nagkakahalaga ito ng $80 million kada isa. Pero ang F-47 ay 3 beses na magiging mas mahal dito at bihira pa lamang ang impormasyon tungkol dito. Batay sa mga paunang disenyo,
Ang F-47 ay may malalapad na pakpak at isang katawan na walang buntot na siyang nagpapahusay sa kakayahan nito na umiwas sa radar at lalo pang magpabilis ng lipad nito sa himpapawid. Inaasahan na sa loob ng susunod na 5 taon ay papasok na ito sa serbisyo sa US Air Force at ang Phantom Works na isang lihim na unit ng Boeing ang siyang gagawa nito. Para kay Trump, ang proyektong ito ang magiging perpektong imahe ng kanyang administrasyon. Ang pagkakaroon ng bagong fighter jet sa ilalim ng kanyang liderato ay bumabagay sa kanyang advokasiyang America First. Bukod dito, binigyan niya ang kumpanyang Boeing ng isang napakalaking pabor. Matatandaan kasi na unti-unti nang namimiligro ang kumpanyang ito mula sa mga pampasaherong eroplano na ginawa nila na bumabagsak, mga sira o depektong piyesa, mga problema sa quality hanggang sa delay ng pagdi-deliver ng Air Force One. Pero sa gitna ng lahat ng ito, nabigyan pa rin ng bagong pag-asa ang Boeing dahil sa pag-a-award sa kanila ng kontrata sa pagbuo ng F-47. Ang mga nabanggit na problema ay ilan lamang sa mga isyong kinakaharap ng kumpanyang Boeing. Bukod pa dyan ang pagkawala ng tiwala ng publiko. Isa sa pinakamalaking dagok sa kumpanya ay ang pagkawala ng kanilang pangunahing kliyente, ang US military. Pero sa muling panunungkulan ni Trump sa pwesto, nagbago ang takbo ng laro para sa Boeing. Nakuha ng Boeing ang kontrata para sa F-47 na naging hudyat sa pagtatapos ng dominasyon ng pangunahing kakompetensya nito na Lockheed Martin. Sa loob ng mahabang panahon, ang Lockheed Martin ang tanging kumpanya sa kanluran na gumagawa ng stealth fighter jets. Noong 2005, inilabas nito ang F-22 Raptor. Noong 2015, inilunsad ang F-35 Lightning na ngayon ay ginagamit sa buong NATO. Pero sa pagkakataong ito, tinalo ng Boeing ang Lockheed Martin at mabilis ang naging epekto sa merkado. Bumagsak ng mahigit 5% ang stock ng Lockheed Martin habang tumaas naman ng mahigit 3% ang stock ng Boeing. Tila bumabalik na ang tiwala ng merkado sa Boeing. Pero tanong ng marami, kakayanin kaya nito na huwag mapahiya sa proyektong ibinigay sa kanila? Wala nang dapat na aksayahing panahon ang Boeing. Ang F-47 ang papalit sa F-22 na itinuturing na pinakamahusay na fighter jet ngayon ng Amerika. Pero higit 2 dekada na ang tanda nito at 190 F-22 pa ang kasalukuyang nasa serbisyo. Sa kabilang banda, bumibilis naman ang mga pagbabago sa geopolitics at naniniwala si Trump na lalong lumalaki ang banta ng China. Habang abala ang kanluran sa digmaan ng Ukraine, abala naman ang China sa modernisasyon ng kanilang sandatahang himpapawid. Disyembre noong nakaraang taon, nagpakita ang China ng hindi lamang isa kundi 2 bagong-bagong tail-less stealth jets, ang J-32 at J-50. Ayon sa China, ang mga ito ay mga 6th generation na mga eroplanong pandigma. Pero dahil kilala ang China sa mga propaganda, nananatiling questionable ang mga detalyeng ito. Gayunman, ramdam pa rin ng Amerika ang tindi ng kompetisyon at ang F-47 ni Trump ang inaasahang magiging sagot ng Estados Unidos sa hamon ng China. Gusto ni Trump na mailagay sa serbisyo ang F-47 bago siya umalis sa White House. Pero nangangamba siya na baka muling ipahinto ito ng susunod na administrasyon dahil sa napakalaking gastos. $300 million ang halaga ng bawat isang jet. Habang ang China naman ay may 2 prototype na ng kanilang sariling bersyon. Tanong ngayon ng mga eksperto, mananatili bang dominante ang Amerika sa himpapawid sa gitna ng lumalakas na banta mula sa China? Higit sa lahat, kaya ba talagang tapusin ng Boeing ang proyektong ito bago umalis si Trump sa pwesto? Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.